Hello mga ka-Stiffnex, this is your Kapitana G. And this is your Kapitana Mimay. And this is Huwag Ka Lilingon, the allegedly haunted horror comedy hugot nakakatakot podcast. So ayan, hello mga ka-Stiffnex. So, nandito tayo ngayon sa Nightmares Manila para sa ating very special listener stories episode. Yes, in celebration at pagpapatuloy ng ating spooky month special. Yes. So, ano bang i-expect Well, ano bang i-expect nila? Siguro puro tili, ayan, puro gulatan, yan. And syempre, may mga hinanda kaming stories para sa inyo. Kasi nga, isa itong special listener stories episode. Yes. At actually, may mga magpapakita din tayo later ng mga snippets kasi isa sa mga haunted house or attraction dito sa Nightmares Manila kasi na pasubo kami ay tunay na lumipad at Oo, nilipad namin ang aming mga sarili. Hindi namin alam kung kasama namin si 30, pero yun, nilipad namin ang aming mga sarili dito sa Nightmares. Correct. Para, So, in-scout na nga namin bago kayo. oo, totoo na feeling namin magugustuhan nyo. So, ayan. Greetings everyone! Welcome to the Shack of Darkness lang kami. One by one, we should consume your blood. So, hi mga kabarangay! So, may bonus part tayo ngayon for our podcast. Yan, gulat kayo, no? Kanina pa kayo nagugulat, pero magugulat kayo. Yes. So now, we're here again at Nightmares Manila. And this time, i-interviewin natin yung ilan sa mga actors nila. Para maiba naman, hindi kami nang magbabasa, kundi for the first time ever, magtatanong tayo ng actual stories from mga nakaka-encounter natin. So, kasama natin ngayon is si Sir Troy, one of the actors here in Nightmares Manila. So, ayan. Hello, Sir Troy. Hi, Sir Troy. Hello. Hello po. Ganyan na po ba talaga yung mukha niyo? Pwede naman pong mag-face reveal kung gusto niyo. Ay, may hashtag face reveal. Ayan, ready na ba tayo? Ayan. Kasi, ayan. So, may isi-share sa atin si Sir Troy. Ayan, mag-hello naman po kayo, Sir Troy. Hello po, ako po si Troy. Actors po ako dito sa Nightmares Manila. Ayan. So, yan, Sir. Ano ba ang iyong, meron ba kayong mga kwentong kababalaghan dyan? Oo, may gusto po kayo i-share. Actually po, marami. Kasi Ayan, po, ready kami dyan. Go. nung minsan po, meron kaming katrabaho dito na pass away last year. And yung pwesto po niya, doon po ako na-assign na pumwesto. May trigger po kasi doon na pag iilaw lang po siya pag may guest or may taong dadaan. So, nakaupo lang po ako doon. Kikilabutan na kita po. Nakaupo lang po ako doon. Naghihintay po ng guest. Minsan, iilaw po siya, bigla iilaw siya. So, siyempre, as actor, magiging alisto ako, tatayo ako. Wala naman dumadaan. So, upo na naman ako. So, meron na talaga anino. Yan.
may anino po talaga na dadaan. Iilaw siya, tapos may dadaan na anino. Akala ko naman, utility lang dito, yung mga gumagawa ng mga props yan. Pero iba po talaga yung pakiramdam. Wala namang ibang dumadaan, pero nagtitrigger po yung ilaw. So far, kayo lang po yung nakakaramdam or may iba din pong naka-experience nung Marami. similar na... Marami po. Meron pa kaming isang kasama dito na kinalmot siya. Kinalmot siya. Actually talagang nanakit na pa. Parang. Hala. Tapos minsan po, kahit alam mo ikaw lang po doon sa pwesto na yon, may biglang bubulong po sa tenga niya eh. Parang may, alam niyo po yung hangin lang na parang, yung ganon. Basta meron pong kakaibang marinig sa tenga mo. Maramdaman mo siya talaga. So pag, kunyari ganun yung nangyayari sa inyo, ano yung nagiging initial na action nyo? Umaalis ba kayo dun sa pwesto nyo? Or ano to, titibayan na lang yung loob? Parang ganun. Actually po ako hindi. Hindi ako basta-basta aalis. Yung, isipin ko na lang na, okay, tulungan mo ako manakot dito, okay lang. Ganun na lang. Tapang Dalawa ni na Sir. tayo manakot dito. Tapang ni Sir Hindi lang. Troy. Oh my. Parang ay... Buti kwento niya to after natin dumaan. Kasi kung alam na natin to parang... Nag-abang. Actually po talaga, meron talaga nakikihalo dito na hindi naman totally actor. So, possible po na yung mga naramdaman namin kanina, hindi lang effects talaga yon. Pwedeng totoo talaga Minsan siya. ako sumasabay mismo sa guest eh. Ala! Ayun nga, iniisip ko na curious ako kung may ganong instance na ba na akala nila yun nga, merong guest. Tapos, as in like obvious na meron, pero turns Akala. out wala talaga. Tapos meron pong minsan na isang guest dito na ang pagbaba nila, sabi sa amin, kasi sa baba, sabi, ang galing daw po ng bata. Ang galing pong umacting ng bata. Wala naman po kaming actor na bata rito. Tumatakbo daw sa gilid. About 6 to 5 years old daw yung edad ng bata. Tumatakbo sa gilid din. Wala naman tayong na-encounter. Thankfully, wala naman tayo na-encounter na bata. Pero parang sa'yo may part of me na parang gusto kong makita yung bata. Maabutin na tayo ng 45 minutes. Oo nga eh. Bukod pa dun, sir, may mga other memorable experiences pa kayo? Wala naman po. Yun nga, po, minsan may dadaan. Hindi mo naman inaasahan na may dadaan doon. Minsan, akala mo may kasama ka, kakausapin mo pag wala naman po. Wala sasagot, ganyan. Yun po, isa pa. Ayan, may yung pahabol tayo. Yung pinto po dito sa office. Kasi po, stay-in po ako dito eh. Okay. Ayan po. So kami pong mga stay-in dito, kami po talaga yung nakakaranas ng mga ganun. Yung pwesto ko po kasi, medyo malapit po ako sa pinto ng office. So about 3 ng madaling araw na po yun. So, gulat ka po, parang may naggumagalaw ng nav. Tignan mo, wala naman tao. Oras na ng tulog namin, wala nang tao sa office, patay ng ilaw. Pinipilit buksan yung nav. Gumagalaw-galaw. Feeling ko, sir, yung bata yun. Hindi nyo daw pinatulog. Oo, yung bata yun. Kasi patay po yung aircon doon sa office eh. Yun Siguro lang. doon sa loob. Buksan niyo yung aircon, ganun. Ano, since sinabi ni Sir na stay-in siya, parang hindi ko alam kung anong feel ko kung matutulog ako inside. Oo, naka-lockdown ka dito, kahit no? pa sabihin mo na separate naman. Masaya po mag-stay dito kasi may nakakasama kayong hindi natin na makikita. Immersion Oo, pala. immersion talaga. Like, parang pagising mo pa lang yung mindset mo na mananakot ako. Oo, ready ako today. Maramdaman mo may humahakbang sa'yo pero wala. May kasama tayo dito sa baba. Okay naman siguro Hindi siya. oo. Hindi natin nakikita. Shocks. Oo. Pero grabe no. Oo. Yun nga, hindi ko ma-wrap around sa isip ko na magstay sa haunted house. Kahit sabihin mo na may separate naman. Siyempre, hindi naman sila Oo, doon syempre hindi naman sila doon, matutulog, di ba, oo. guys? Mismong sa... Pero yun nga, parang given sa mga kwento ni Sir, parang shocks. Oo nga. Ano pa lang yan, pambungad pa lang yan na kwento. Hindi ko akalain lalapagan tayo ng gano'n. Oo. Nang malakasan agad. Oo, parang- Pero sobrang tama nga na buti na huli yung kwento bago after na nating na Dumaan, oo. Kasi kung baka inabot tayo ng 10 oras doon. Yan. Pero salamat, Sir Troy. Thank you, Sir Thank you so Troy. much Thank you so for much sharing po. yung stories niyo dyan
Saka i-hi nyo na lang kami sa kanila. Oo. Sa bata. Pag nakita niyo po. Kakamusta ko na lang po kayo. Yun. So, ayan. May susunod pa tayo. Yan, abangan nyo. So, ayan nga. Kaloka naman ng mga senior sa atin ni Sir Troy. Alam mo, may kasama. Hi. Oo. So, kung mapapansin nyo, ang ganda lang ating... Ang ganda. ng ating set. Grabe. today. So, Oo. isa to sa mga escape rooms. Oo. Dito sa Nightmares. Manila. So, ayan. Kung gusto nyo ma-experience to, ayun nga nang gagawin nyo. Isipin mo kung nag-escape room ka dito na mag-isa ka lang. Bakit mo gagawin? Wala lang, like, gusto mo lang talagang, challenge. sobrang boring ng buhay mo. Gusto mo lang talagang, alam mo, challenge. Di ko alam kung ano, kasi pag yung normal na escape room, parang nakaka-anxiety na. Totoo ikaw yan. Kasi, Oo. what more kung ganito yung setup, tapos, alam mo yun. Oo, like, visuals pa lang, shock ka na, no? Oo. Pero yun, if up kayo for a challenge, in all aspects, like visually, time pressure, Yung mga, sobrang mga matatapang dyan sa barangay, alam mo na. Oo. Alam mo ang gagawin nyo. Ang ganda nung there, no? Like, kunyari, barkada kayo, pero hindi kayo sabay-sabay. Like, paisa-isa kayo, tapos Kung sino yung pabilisan. pinapabilisan. Oo, ganda nun. Parang gustuin pa nila. Oo, yun nga eh. Or ano, by pair naman, para naman pwede, may call a pwede. friend tayo. Pwede. Oo, diba? So, yun, ano masasabi mo dun sa kwento ni Sir Troy kanina? Medyo nakaka-shock. Kasi di ba usually, may mga kwento na tayo na narinig na ganun. Usually, akala natin like fiction kasi nga usually mga haunted house stories na meron ng like mga bata or Oo. mga misplaced actors na hindi naman talaga kabilang sa cast. Oo. And to hear it from someone na actual na nag-work and actual actor, medyo Tapos kilala pa niya personally yung feeling nilang spirit na yun nagpaparamdam. nga eh. Oo. Although medyo na-concern ako dun sa sabi niya na may na-scratch. Oo, medyo ano Kasi, yun. alam mo naman May natin. physical alam natin. contact talaga. Correct. Oo. Kasi feeling ko kung dun sa kasamahan nila, yun nga, pwedeng sa usual natin sinasabi na remnants na lang since nga dito siya before. So, Oo, sanay na siya na yun yung ginagawa. So, parang niya. traces na lang ng ano niya yun. Pero, otherwise, yun lang. Oo. Tsaka yung bata talaga na-curious ako Bata dun sa talaga. bata. Na Knowing na wala namang bata talaga. I wonder tuloy kung like may history kaya alam naman natin no, ang tanong na kapag may something sa Isang may lugar. history kaya Oo, may history yung usually. building para may mag-cause na ganun. Kasi mukhang mukhang hindi naman siya one time lang. Oo. Oo. Tsaka nung tinanong natin Sir Troy, diba, Sure, sabi niya, sa hindi kwento. lang siya yung naka-feel. Like, pati yung mga kasamahan niyang actors dito may mga Correct. So hindi similar mo experiences. pwedeng sabihin na baka nadaan lang or what. Oo. Pero yun. Yan. So, ready na ba tayo sa susunod? Yes. Oh my God. Ready. Gusto ko yung sobrang Oo. talaga nung ano natin ngayon no? Oo. Nung set natin. Para sana lagi may ganito ng time set. Yun nga eh, no? Papasok na lang. Oo, Tapos papasok. magkwentuhan tayo. Ayun. So ayan, nandito tayo sa kasama natin ngayon ang second natin na mag-share na kanyang personal stories din na walang iba kundi si Sir JC. So Sir JC, hello po. Ayun ako. Ayun po. Hello po. Mag-hello, magpakilala naman po kayo sa ating mga Ako nga po pala si Giancarlo Bungabong. It's called me JC. Ayan. So, first, yung sa yung sa clown po muna. Yung may clown drone po kasi kami dito na meron mga garter. Okay. Mga garter siya na doon ako lalabas para manakot. Pero, kabaliktaran yung nangyari. So, ano lang nun, actually, parang 11 yung oras na yon. So, pamadaling araw na. So, yun, naghahantay ako ng guest na may pumasok. Kasi actually, wala akong kasama dun sa area na yon. Dun lang ako lang mag-isa. So, hindi naman ako takot. Pero, nung nakita ko yon, natakot ako. Hala, ano yung nakita niya? So, unang pong nakita ko po, ay narinig muna, may nagnanak dun sa loob nung animatronics. Meron yung animatronics dito. So, sinilip ko siya. So, parang sabi ko, ay, kasama ko to, pinagtitripan ako, hindi. Pagdating ko, walang tao. Tapos, sabi, syempre, parang, sige, wala yan. Ano lang yan. Merong ano lang yan. Tapos, nung lumabas na ako dun sa garter mismo, sumupo na ako dun sa may gilid.
bigla na lang siyang may, yung garter merong parang humawak doon tapos umaandar siya ng hanggang gitna. Ala. Maintindihan ko siya hanggang, parang hangin lang ganun. Pero hindi, parang may dumaan talaga na nagawa niya ng dagdag, gano'n. So, yun pa. Tapos tumakbo na ako. Hindi ko na kinonfirm kasi natatakot na ako. Yun, dumiretso na ako dun sa mga kasama ko. And then, yun yung first experience ko nung yung nakita ko yun. Tapos, yung pangalawa naman po, yun na yung parang nasaktan ako. Ala ka. Sa grabber, meron po kasi yung grabber dyan. Parang halimaw na malaki. Yung sa 5th floor. Okay. Yan. Mag-grabber po ako. Dumaan yung guest. And then parang may gumanon sa akin. Gumanyan. Yun, gumanon. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, kala ko may kasama ako sa likod. And then, nung pagtingin ko naman, nung lumabas na ako, sabi ko parang ang hapde. Ang hapde may parang may pawis or something. Meron ako ditong 4 na kalmot. Apat na kalmot siya dito. Tapos, pumunta ako sa office, pinakita ko yun, sabi ko, bakit may ganito or something gano'n. Yun, yung nakakatakot na experience ko dito. So, yun, scary. Medyo palala ng Palala tayo ng palala. And then po pala, bago po yung mangyari, yung may kalmot ako, na sinilip namin dito sa may cemetery po kasing ilalim, yung likod neto. Ay, okay. Cemetery po. And then meron po palang bagong libing. Doon mismo sa harapan. Na bagong hukay, tapos May kalalagay lang ng kakalalagay lang. bangkay. Sabi ko, may bagong ganyan. Tapos yun, tumaas yung balibo. Oo nga pala. Ano na tong... Cemetery Yung... pala. Ayun na nga ba sinasabi ko? Di ba sa... Oo, natin kanina na kakadiscuss bakit lang. kaya? Ayun na nga. Nasagot ni Sir JC. Pero shocks. Grabe naman. Question, Sir JC, yung nung kalmot siya, like nagmarka talaga siya. Nagmarka po siya. Tapos parang 4 na Parang daliri, yung ganun. may lobo, tapos namumula siya. Oh no, ang ano nga. Ganun siya. Tapos, parang, sabi ko, parang ayoko na pumesto dito. Pero like after no incident na yun, pumesto pa kayo uli doon. Pero saglit lang. Pag may lalabas Subok na lang. guys, pag may lalabas na guys, Tapos alis ulit. And then, meron din po experience na may nagbubulong. Okay. Pagpasok ng elevator, nagsabi ng malapit dito na may hangin. So, So, ramdam mo na sa isang tenga lang. Yung pagdaan ko dun sa grabber din mismo yun. Oh no, mga grabbers talaga. Iba talaga. Grabber ng Mga attention. grabbers talaga eh. Oo. Oh my God. So, Whew. So, on a scale of 1 to 10, gaano ka katapang? Given yung mga naramdaman mo, paano mo i-rate ang sarili mo? actually, una po, matapang ako, matapang. Pero nung experience ko, ito to pala. Oh my God. Hindi kasi una ako naniniwala na meron daw nagpapakita or something, ganyan. Tapos biglang, sa akin na mismo nangyari. Gano'n po kayo katagal, Sir JC, na nag-after? 8 months pa. Oo, di ba? 8 months pala. 8 months pala, so... Pinatikim agad siya. Nabunot agad siya. Oo, siya ang bunot. Correct, oo. Ayun po. Galing. So, parang nako-confirm unti-unti yung mga kwento, no? Excited rin ako sa... Oo sa nga. next natin. Oo nga. Pero... Pero, hindi ko makakalimutan si Sir JC kasi tinakot niya rin tayo kanina. Tinanggal niya rin yung angas ko kanina. Pero ang galing talaga nila dito. Like, In fairness naman. Oo. Fairness talaga. Iba yung energy para manakot talaga na dedication. Na inisip ko, parang ang hirap. Kasi yung environment mo, supposedly nananakot ka. Tapos pag naka-experience ka na Ikaw nakakatakot, na parang hindi mo natakot. alam kung ano mafe-feel mo na dapat ba matakot ako or unahin ko muna na. Yung sarili ka. Diba? Ano parang Oo. yung confusion. Pero kagaya nga yung technique ni Sir JC kanina, di ba? Pag may Gawin na guest, lang yung doon ka, trabaho. tapos pag wala, alis ka na ulit. O, di ba? Oo, ano lang. Time management. Time management. Ayan. So, may magsasama po ako ng isa, ganun. Ayun. Tama naman. Body system na yun. Tama. Paraan talaga. Parang tayo lang ng mga bata, pag takot ka mag-CR, parang papasama ka sa Papasama. kapatid, di ba? Oo. Tama.
Pero thank you so much, Sir Thank you, Sir JC. Grabe naman yung kwento. Oo. Marami pa po yan. Ay, naku, Yun yun na na nga nga. eh. Yun na nga. Wala po kayo sa climax. Ay, wala pa sa Tayo sa exciting. Nagpa-palpitate na nga. Meron pa po yan sa guest. Yan. Sila na lang po magkwento po sa Oo. Yun, gusto ko na, Hindi nila sa akin yun. gusto ko na inaano tayo ni Sir JC. May ano tayo, progression talaga. Oo, may progression tayo dito. Opo. Pero yun, salamat po. Thanks, Sir JC. Kita-kita ulit pag bumisita kami. Ayun po. So, ayan na nga. Ayan na nga. Yan na nga ba ang sinasabi sa hula? Oo, Ayan, na oo. merong dalawang nag-aantay sa Ang galing, no? Like, nag-escalate siya Oo. somehow. At saka, ano lang nga, kasi yung, baka kasi sabihin nila na baka, ano lang natin na hindi natin alam. So, through listener stories fashion, as in wala kami idea, as in on the spot natin silang interview. In-interview. Tapos wala tayong any background at all kung ano mang merong Oo. whatever. Parang So, ngayon lang namin nalalaman tong lahat. Kaya like you, gulat Medyo din shock. kami. Oo, shock Medyo shock. talaga kami. Oo. Oo. No. Yan na nga. Oo nga, di ko rin na pagtugma na oo nga pala, may sementeryo nga pala. Hindi ko alam kung saan ang direction. Actually, di ako aware na may Oo. cemetery dito until sinabi ni Sir JC. Pero, Meron dun eh. Kasi inisip ko parang malayo siya. oo. Pero, sa Pero bagay nung nga sinabi naman, niyang nakikita malaki nila nga na... naman kasi yung sementeryo, ano ba kasing iniisip ko? yung nakikita nila na may kakalibing lang. Yung fresh earth pa lang yung kakapatong dun sa... Medyo may confirmation tayo dun ng possible source Correct. ng paranormal activity dito. Pero dalawa ng instances na merong... Nangangalmot. Oo nga eh. Tapos dun pa sa area ng grabber talaga. Parang yung nature ng grabber, di ba? Oo nga Gaganunin eh. ka. Parang, Oo. yun talaga yung medyo challenge. Yun nga. Saka partida, yung dalawa natin na interview, parang matapang naman talaga sila by nature, pero kahit sila, na-shock sila dun sa... Kung nag-actor ako dito, i-consider ko naman yung sarili ko matapang. Kasi sa dinaan natin na Ay. sobrang dilim. Totoo doon pa lang. Eh. Di ba? So yan, wag na natin patagalin, tingnan natin kung ano yung next development ng development na eh. Kasi sabi nga ni Sir JC, sabi niya Oo, parang meron pa. Oo. Di pa yun yung paparating pa nga na tayo sa exciting part. Oo. So yun, Sige. let's go. Let's go. So yan, nagbabalik po tayo dito ngayon sa Dasel. Parang ano lang, reporter lang ng Nightmares Manila yan. Isa to sa mga napaka-challenging na escape rooms sila. And tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan natin dito sa Wag Kang Lilingon. So kanina, na-interview natin si Sir Troy, sa si Sir JC. Yun, medyo nakakailabot na. So ngayon, may bago pa tayong i-interrogate. Interrogate talaga. Hindi na interview. Oh, hindi na interview, interrogation na talaga. So, ito, kasama natin ngayon, one of the actors of Nightmares Manila, si Yumi. So, hi Yumi, mag-hi ka na. Hello po. So, simulan na natin. Ano ba ang mga kwentong Mga kaganapan dito. Ang na-experience ko pong nakakatakot po is nung nasa LA po kami nung kasama kong si Maddie po. And then naglalaro po kami ng body and the blood, ganun po. Parang po kami. And then po, bigla pong kasi nagtatawanan po kaming dalawa. And then bigla pong kumalabog po yung pinto na sobrang lakas. And then sinilip po namin dalawa, wala pong tao dun. Tapos nung tumakbo po kami nun, and then nung minalikan po namin, tumunog po ulit. Tapos wala po talagang tao. Like, malakas talaga, tipong As may... in, sobrang lakas po. Tapos chinek po namin yung likod ng pintuan, wala pong tao. Tsaka lahat po ng actors nasa position po kasi may parating na pong guest. Pero kayo parang on a break kayo, so naglalaro-laro lang kayo. Malayo po kasi yung yung- guest po sa aming dalawa. Oo, So nagpa-practice po kaming dalawa kung paano po kami manakot. Tapos nagtatawanan po kaming dalawa, ganun po. And then bigla pong tinulak yung pintuan po. Tapos yung pangalawa naman po na na-experience ko is sa labas po kami galing noon and then umuwi po kami dito ng 12 po ng gabi. Tapos sa may hagdan po, may bigla, nung papalapit na po kami, papasok na po dito, may nakita po akong tumakbong parang bata. Kasing height ko lang po. Ay, ito din yung bata uli. Tumakbo po pataas. As in, anin. Ano siya, babae, lalaki? Paano niyo siya? Parang feeling parang babae po. Na anino lang po talaga. Tapos parang kahit Anino po lang. Ang scary naman ito.
So, na-confirm na nga yung malapit sa elevator. Tapos, ngayon yung bata naman. So, ikaw naman, paparate ko, on a scale of 1 to 10, gaano ka katapang? Mga 9. Ay, matapang! Sana all. Oo. Kasi ikaw ba naman makakita ka ng ganun? Tapos... So, naka-affect ba siya, like, yung mga experiences na to? Like, kunyari, naka-station na kayo dun sa area kung saan kayo mananakot. Minsan ba pumapasok siya, nakaka-affect? O naalala mo siya? Or parang... Naalala po, pero parang nasanay na lang po. Dun. Kaya pala 9 talaga. Kaya 9, prove niya lang talaga na 9 yung tapang niya. Yung bata, hindi ko kaya. Ako yung nakakita nun. May tumatanggap ba kayo ng interns dito? Mag-intern para lang. Oo, matry lang, no? Hinahanap yung bata. Oo. Pero eto, tandang-tanda ko din si Yumi kasi isa rin siya sa nanindak sa atin. Siya yung bumulat kay Grace. Oo, grabe talaga. Naghahalo yung iyak ko, yung gulat, yung pawis. Oh my God. Oo. Gaano po kayo katagal si Mina? 9 months na po. Oh! Tagal. Grabe. Alam mo yung parang feeling ko kasi yung iba parang matagal muna bago sila maka-experience. Pero sila like kasi labas ng 1 year. Pero na sila, nabunot sila kaagad. Oo. Eto, may huling tanong ako kay Yumi. Mayroon ka ba like very memorable reaction ng guest? Either natakot ka sa guest or natawa ka, like hindi mo makakalimutan. Opo, sa schoolhouse po. Anong nangyari? Kwentawa, ano nangyari? Na sobrang takot po na parang nagkaanuhan po sila yung natumba. Nagpatong-patong sila. Nagpatong-patong. Oh, ito na nga ba yung sinasabi talaga natin? Oh my God! Pero parang, ang saya pag ikaw yung nakakita. Oo, pero pag ikaw yung nasama sa patong-patong. Totoo. Na-realize ko nga nung nag-walk through tayo kanina na swerte ako kasi may tayo, may support, may light support. Pero kung wala, feeling ko di kami mag-survive ni Grace kasi maliban sa mga bulag kami, wala kaming sense of direction. Oo. So, Feeling ko mag-uumpog. pero baka maligaw tayo sa kung saan tayo. Oo, pero feeling ko sobrang like amped up talaga yung experience. In fairness, as in Oo. talaga. Kasi tayo nga na may ilaw na nadidiliman na nga tayo. Naku, kung nakita na yung reaction ko, diba may partida, may ilaw na yun. Kung wala pa, parang... Higa na lang ako dun. Mutumpa na lang kami. May kisali na lang ako sa actors. Ganun, parang... Kunin niyo na lang po. Oo. Pero yun, thank you, Yumi, sa mag-share. Hindi na naman kami makakatulog mamaya. Thank you so much po. Ayun. Salamat. So, ayan na nga. Ayun na nga, further confirmation ng ating mga narinig na kwento so far. So yun nga, ang iniisip ko nga actually, if nakaka-contribute dun sa paranormal activity, yung nature ng atmosphere ng lugar na to eh. Oo, most likely. Kasi, di ba nga, kumbaga, fueled ng energy, emotion, yung haunted house. Kasi yung parehong excitement tsaka yung anxiety mo na matatakot ka. So, ang taas ng energy. Oo, yung gini-give off mong energy parang nagiging magnet of sorts. Magnet nga. Nararamdaman nila na, shocks, nandito yung mga kung sa battery pa, punong-puno yung battery dito. So parang isa talaga sa mga requirements kung magiging actor ka dito is dapat yung tapa mo hindi bababa ng 9. Hindi talaga pwede. Oo, no. Oo. Pero di ba, hindi ko, well, parang expected naman na possible na, alam mo na meron ka talaga ma-experience. Pero hindi ko naisip na, kunwari, yan, sa mismo pinagtatrabuhan mo na haunted house, supposedly. Ikaw yung matatakot. Ikaw yung matatakot. Oo. Diba? Yun nga. Kaya, yun yung medyo, talaga. Yun nga, Parang cherry on top. Immersion siya, combo kumbaga. talaga kung combo yung nila. Oo. Pero grabe. Yun nga mga discovery na.
somehow part of me amused na kung ano man yung nagpaparamdam dito, lalo na dun sa room, sa areas na nabanggit nila. Hindi siya namimili like both actors and guests. Nararamdaman siya. Oo. Wala. Ano talaga. Oo. Feeling ko din kasi nga, pareho din siguro yung energy na Na gine-give off. pareho din yung energy na gine-give off. Oo. Kasi kung syempre kung actor ka, di ba, laging full, talaga, hindi naman pwedeng 50% lang Oo. give talaga. Totoo. Parang yung intention mo talaga is manakot ka talaga. Correct. Tapos nagsama kayo ng guest na tinakot mo na Oo, yun. Fusion ang energy. Correct. Diyos ko. Pero yun, hindi doon nagtatapos yung mga kwento. May isa pa tayong kakapanayan Panayamin. na natatang twister tayo. Pero yun, tingnan natin kung ano yung susunod na kwento. Yes. So ayan, sabi nga namin, di ba, hindi pa yun ang huli nating makakapanayam for this episode. So kasama natin ngayon is si Sir Tak, ang team leader nila dito sa Nightmares Manila, na feeling ko medyo ito si Sir Tak marami na lang. Oo nga. Feeling ko din. Malakas yung pakiramdam ko na marami Correct. siyang kakwento. Mag-hi po muna kayo pala sa ating mga listeners and viewers. Hello po, mga ka-LS. Tama. Oo. Ayan po. So ako po si Tak. Ako po yung team leader dito sa Nightmares Manila po. So, Sir Tak, ano yung baon yung kwento para sa amin dito sa Wagalilingon? Sige po. So unahin po muna natin sa history po hindi naman necessarily history. Yung bago po naging Nightmares Manila itong building. Ayan, sige. Bago maging Nightmares Manila. Ayan. So bali, this is an abandoned school po. Oh my golly. So ito po ay dating Up-South School. Okay. So nasarado na po siya ng matagal na panahon na po. So hindi po namin sure kung anong taon, basta around 2000 something. Ganun po. Tapos then naging bodega po ito, saka po pinaupahan po sa Nightmares Manila po. So yung paggawa po ng mga props po dito, yung buong building po, so inabot po siya ng around 2 to 3 years po. Oh my gosh, ang tagal Yes na. po. So bali, ang kwento po ng mga gumagawa po, tsaka kwento rin ng mga guest, tsaka yung kwento rin po ng mga iba pa pong mga katrabaho namin na nakaramdam po. So yun po yung ikukwento ko po sa inyo. Yun. Ito na. Pero yun na nga ba sinasabi natin, yung history talaga yan. Oo, buti na lang. Nandito si Sir Tak. Sige. Sir Tak. So yun po. Kwento po kasi ng lugar na to. So dahil dating school po ito. Ito po kwento lang naman po sa amin po. So ito lang po yung mga nakarating sa amin na kwento. May mga bata po kasi dito na mga namatay, gano'n. Hindi po namin sure kung ano po yung mga kinamatay nila, gano'n po. So, usually po na nagpaparamdam po dito is mga bata. And then may specific na lugar po yung pinagpaparamdaman po ng bata po, doon po sa schoolhouse po. Oh no. Talagang namili sila ng schoolhouse. Oo. So, iba't ibang mga tao, pero pare-parehas na story po yung nakakarating po sa aming mga staff po. So, halimbawa, ibang mga guest, iba't ibang mga guest. And then, syempre, pagbaba nila, magkukwento sila sa amin. Pero every time na magkukwento yung mga guest na yon, isang kwento lang po yung sinasabi nila sa amin is yung bata. So, may nakikita po silang bata? Yes po. Like, for example, meron pong isang group ng guest po. May yumakap daw sa isa. Ala. Teacher po yun, yung na kwento po na yun sa amin. So pagbaba niya po, ang kwento niya po sa amin is may yumakap po sa kanya. Which is, hindi naman po syempre gagawin ng mga actor po na, kasi po, no contact po. Yun po ang number one na pinapaliwanag po namin bago po pumasok niyo sa briefing po. Bago po pumasok, sinasabi namin na don't touch the actors and the props and the actors will not touch you. Ganun po. So, strict po na rule namin yun na hindi hahawakan ng mga actors yung mga guest.
Pero nung pagbaba po ng isang guest na yun po ang sinabi niya sa amin, na may yumakap po sa kanya. Yun yung full-on contact talaga kasi yakap. Yes po. Bata pa, na parang yun nga, isipin mo, saan naman gagaling ang actor? Oo, bata. Exactly. Yes po. And then meron naman po na artista po siya na mga nagpunta na rin po yung mga TV show. Marami po sila. Same po ito sa schoolhouse po. Same po ito na lugar. And then pagbaba niya po, may nagkwento naman po din siya sa amin na may humawak naman po ng paa niya. So yun po. Every time po na may magkukwento po na gano'n sa amin na may humahawak po sa kanila, pinapaliwanag po namin na hindi po kayo hahawakan po ng mga actor. Dahil pag nalaman po namin na nahawakan or hinawakan po kayo ng mga actor namin, it's either bibigyan po namin sila ng memo or tatanggalin po namin. Kasi strict rules po namin yun na huwag mga hawak po. Yun po. Parang premium experience yung nakuha nila. VIP pa sa VIP. Oo nga eh. Kaya lagi po namin sinasama mo sa briefing. Although para sa mga guests siguro, biro. Pero para sa amin po, totoo po yung warning namin sa kanila na kapag kami nang hawak po sa kanila, hindi na po namin actor po yun. Okay. Lalo na po pag medyo malamig po sa pakiramdam. So lagi po namin sinasabi na meron po kaming unpaid guest po dito. Unpaid actors po dito. Yan po. Gosh, oo nga. Wait lang, sir. Ina-absorb ko pa siya. Yung fact pa na kasi, dinideclare kasi nila. Tsaka gets ko yung sabi ni Sir Tak na kukunari guess nga ako na parang kung hindi ako naniniwala, isipin ko na pa, ay, ano lang, kumbaga part siya ng pananaw Nung ko. act, na oo. Pero, May guarantee Hindi sila talaga sure. sila na lahat ng actors nila dito, totoo walang naman. physical Oo, contact. kasi kahit naman sa ibang, kahit sa haunted house ka na magpunta, as in yun talaga yung rule. Professional Oo, na standard no kasi, contact oo. talaga. Yes. So kung para sa guest po, parang joke po namin yun, pahas na briefing. Pero sa amin po, warning po yun sa kanila. Warning talaga yun. Yes Ayan, po. narinig nyo na guys. Ano po kasi, parang yung mga nandito po, may specific po na type. May mga specific na type po Talaga? na Ano pong napansin nyo? Ang pinaka-active po is yung doppelganger po. So marami nang ginaya dito. Yes po. Ultimo sa anak po ng guest. Ay, So meron pong isang beses po na yung isang pamilya, so kasama po nila yung anak nila na maliit. So doon sila pumasok din po sa schoolhouse po. And then pagbaba po nila, yung doon po sa hallway po sa may cafe, yung pa-exit po. Doon po sila naglalakad po and then nakita po nila yung anak nila na tumatakbo papuntang exit na po. So sinabi nung nanay po doon sa asawa niya, habulin mo, baka kung ano mangyari kaya po. Tapos nagulat na lang sila, nasa likod yung anak nila. oh no. Doppelganger. So yan, may doppelganger tayo. Ano pa po yung types na nandito sa nightmares? Yun po yung nakahawak po yung ano bang tawag dun sa kanila? Poltergeist. Poltergeist. Oo, kasi may action na involved eh. Oo. Yes, may nakahawak na po. And then meron naman po syempre yung mga tahimik lang po, yung mga nagpapakita lang po, yung mga nagpaparamdam lang po. So ang experience naman po doon is yung mga gumawa po netong escape room po. Specifically, yes po. Yun na nga. Ito po ba? Kaduktong po ito. Oh. Yes po. So ang main po na pinagpaparamdaman po is yung sa kabilang room po yung Pharaoh's Curse. Okay. So doon po talagang pag halimbawa may nasira po na item or na puzzle, pag ginagawa po yun, ilang araw po yun bago magawa. Kasi po pag nagawa po, masisira ulit. Ganun po. Ganun. And then, di ba po meron kaming mga CCTV cameras. So yung mga CCTV cameras po namin, ano po siya, meron po siyang parang sensor po, yung mga ganun po. Kung may dumadaan na tao, ganyan po. So, yun po. Ang may sensor po na sasagap is yung dito po, tsaka yung dun sa Pharaoh's Curse. So, magkatabi po kasi ito. Okay. So, bali, yung bata po na yun, parang paganyan-ganyan lang po. Yan
Yes po. So, based din po sa kwento ng mga actors at sa kwento ng mga guest and also doon sa mga iba pang nag-work dito. So, bata po talaga ang pinaka-main. My gosh. Yes po. As, tama. And then, na-confirm din po namin yun. Dahil, Nakita niyo, sir? meron pong isang bagong actor po kami. Okay. So, siya po ang nagkwento sa amin. Ito po, hindi pa po namin kinukwento sa kanya. Okay, So, wala pa siyang alam. Yes po, wala po siyang alam. So, sinabi niya po sa amin na dati siya ditong nag-aral. Oh, Ay, okay. Wow, ang galing nung confirmation. Nung parang So, Toy nung time Story. po na yun na bata pa siya, ang cellphone pa po nun, yung Nokia, yung medyo malabo pang ang camera. So, may na-videoan po siya doon po sa taas po, oh, na batang figure po. oh no. Yun po, doon nung nagkwento siyang ganon, na-confirm na po namin. Nakabahan ako. Kaya saka po namin kinuwento sa kanya na Oh my gosh. yun, may mga ganon talagang instance. Yun talaga yun kasi wala siyang idea at all. So the fact na nagtugma yung na-experience niya sa hindi pa naman nakakwento sa kanya. Yun lang. Oo. Confirmation upon confirmation yung nakukuha nila. Tsaka iba't ibang guest po kasi yung nagkukwento. Pero same yung kinukwento nila. O, tapos yung mga guest po na to, like, hindi naman magkakakilala. Yes po, hindi po. Iba't ibang araw po yun. Iba't ibang tao, iba't ibang pamilya, iba't ibang araw po na guest. And then, every time po na nagkukwento sila, same po yung kinukwento nila, yung bata po. Sir, kayo personally natatakot kayo given yung mga naririnig niyong kwento? Ako po, hindi naman po ako natatakot. Actually, mag-isa po ako umakyat po sa taas pagka nag-i-inspect po kung merong may hindi gumagana, ganyan po ng mga animatronics. Ako rin po yung umakyat po sa taas para mag-inspect nun. Tsaka, for me po, alam ko naman din po kung ano po sila, kung ano pong kakayanan nila gawin. Ganyan po. So para sa akin po, siguro wag lang silang parang guguluhin, yun po. Tama. Wag lang silang guguluhin, hindi naman din po sila although merong mga nagpapapansin, ganun po. Kasi ako din po mismo, na-experience ko rin po na may doppelganger po eh. So yung Sino pong ginaya? yung isang kasama katrabaho po namin, doon naman po taga-cafe po, yung chef po doon sa cafe po. So alam ko po na hindi siya pumasok kasi po napilayan siya. Kaya hindi siya pinapasok. Pero narinig ko po kasi yung boses niya. Nagsasalita pa. Nagsasalita po siya. Nasa taas po ako. Narinig ko po yung boses niya na pababa na po siya ng hagdanan. So dahil meron po akong kailangan na pagawa po sa kanya po. So akala ko talaga, dahil narinig ko yung boses niya, akala ko pumasok siya. Siyempre, narinig ko yung boses niya eh. True. Tapos tinatawag ko siya, hindi siya sumasagot. Parang napatuloy lang yung pagsasalita niya. Hanggang sa hinabol ko siya pababa, nagsasalita pa rin siya, tinatawag ko siya. And then pagbaba ko, nagtanong ako. Sabi ko, nasan si ganyan? Sabi niya, hindi siya pumasok. Sabi ko, hindi, alam ko hindi pumasok, pero narinig ko kasi siya, so akala ko na nandito na siya. Pero kinonfirm pa rin talaga nila na wala siya dito ngayon, hindi siya pumasok. So, ako hindi ako naniwala kasi narinig ko yung boses. Hinanap ko. Oh my God. So, nung wala akong nahanap, ayun na nga, na-confirm na nga na, ayun, pati ako talaga. na Nabiktima na nabiktima talaga. yes. Oo. Galing. Grabe no, parang lahat sila dito may share na experience kung tutuusin. Pero shock talaga ako na yung discovery natin na school pala to. Cemetery. Cemetery school. School. Yun naman pag mga school, diyan tayo magugulat talaga. Perfect formula talaga. Tapos Correct. ngayon, siya parang haunted attraction naman siya ngayon, di ba? Yes po. Kung gusto niyo po matry po sa school house po, pwede rin naman po. Parang after ng kwento niya, sir, di Kasi po yun din po talaga yung pinaka-kinakatakutan po dito po. For me po, sa lahat po ng attraction po namin, yun po talaga yung pinaka-creepy po. Okay. Kaya po nung nag-renovate po kami, in-insist po talaga namin sa boss namin na huwag palitan Oh. Ay, oo. haunted schoolhouse. Kasi po, for me po talaga, unang pasok ko pa lang po doon, talagang na-feel ko na po yung creepy vibes po. Tsaka, yung isa po sa gumawa nito, talagang hindi rin po siya talaga umakyat mag-isa doon. Ay, Dahil talaga? mismo siya, habang nagagawa siya doon, nagparamdam din po sa kanya. Oh, no. Actually,
maraming beses na po. Like, may kasama siyang gumagawa, dalawa sila. And then, umalis yung kasama niya. Pero, after ilang minutes, dumaan, parang naramdaman niya may dumaan sa likod niya. And then, sinilip niya, wala naman. Tapos, nung pagbaba niya, nandun sa baba pala. Oh no. Lang. Ganon po. Shocks. So, yung school house po talaga na attraction po namin. Yun talaga yung pinaka Yan, sa mga creepy. yung mga 11/10 ang tapang dyan, yun yung Oo. puntahan nyo. So speaking of sir, so, since nabanggit niyo na rin po yung mga haunted house niyo. So ilan po ba yung haunted house na meron po dito sa Nightmares? So, right now po, meron po kaming 3 haunted attraction and then 4 na escape rooms po. Pero yung isa pong escape room po, pinalitan po kasi, so ongoing po yung renovation niya ngayon. And then, siguro po, around November or December patapos na po yan, pwede na po laruan. So, sa mga interested, sir, na pumunta dito sa Nightmares, ano yung operating hours nyo? Ayun po. So, from Wednesdays, we are open from Wednesdays to Sundays, 4 p.m. to 12 midnight. Pero meron po kaming cut-off po ng 11:45. So, bago mag-11:45, dapat po nakabili na po ng tickets po. Okay. So, in terms po of purchasing tickets, saan po sila makakabili? And how much? Yung sa haunted attractions po, pwede po sila mag-walk-in po. And then for yung haunted schoolhouse po is $499 po yun, fixed price po yun. And then for freak show po, yun po yung may mga clowns. Pagka weekdays po, it's $599. Kapag weekdays naman po, it's $699. And then, meron po kaming tinatawag na VIP Vlogger Pass. So sa freak show po, it's $999 po. And then, yung sa haunted House of Darkness po, yun naman po yung main attraction po namin. Pagka weekdays po siya, $699. Pagka weekends po, siya ay $799. And then kapag VIP Vlogger Pass po, $1,499. Pero meron po kaming all-in promo po, which Ayan. is makukuha niyo po yung 3 attraction, yung haunted attraction, and then meron pong 200 meal voucher, and then free t-shirt po for $2,499 po. Oh, kasi may cafe din sila May dito. cafe din sila. So, hindi mo na kailangan lumayo. Kunyari, naubos lahat, nagutom ka sa sobrang takot, pwedeng diretso kumain ka na dun sa cafe Oo. nila. Yes po. Pero my God, grabe kung may lakas ng loob ka na tapusin yung May gumagawa naman po, like lahat pinupuntahan nila. Yes po, marami naman po. And also meron din naman pong gumagawa na mag-isa lang po. Talaga? Pumapasok. Actually, maraming beses na po na may pumasok po mag-isa. Hindi ko po alam kung trip nila or hindi lang sumama yung mga kaibigan nila dahil takot. Ganun po. Saludo ko Grabe. doon. Oo. Pero feeling ko kasi pag mag-isa ka, tas hindi ka naman takot. Parang alam mo yun, kasi pag may kasama ka, alam mo yun, nakakahawa yun. Oo, madadala kaya iba din yung energy pag mag-isa ka. Like, ano talaga siya, parang feeling ko personal achievement siya pag Totoo. nagawa mo siya. Oo. May one time po kami na guest po na mag-isa. May dala siyang yung doll niya. Okay. Parang yun daw po yung companion niya. Oh, wow. So Nice. may mga ganun po. And then kapag marami naman po kasi, masaya naman po pag marami po. Speaking of marami, sir, ilan usually yung allowed na kung group? May type? max Oo, ba may siya? limit Oo. ba? Yes po. So sa House of Darkness po, inalaw po namin is up to 6 Okay. packs po. Kasi po, may dadaanan po kayong elevator. So yun lang po yung capacity po ng elevator po, 6 packs. Okay. And then for freak show po and yung schoolhouse, yung haunted schoolhouse, it's 8 packs po ang max po okay. namin. Okay. Is there tax in terms of age limit, meron ba pagdating sa mga attractions? Sa age limits po, wala naman po. Basta po, kaya po ng bata at may provision po ng matatanda po. Ayan. Oo. Yes po. Dapat may guidance. Parents, please. Oo, Make huwag niyo wise iiwan ng mga decisions. bata. Yes po. At marami na rin pong umiyak na bata. Wala, yun na nga. Nainisip ko nga, parang bakit? Bakit dadalhin? Hindi, parang siguro katulad yun ng mga magulang natin na habang maaga pa lang. Pero hindi naman ako pinasok ng nanay. Ay, pero sa bagay, yung dati kasi wala pang masyadong ganito. Yung mga Oo. perya-perya lang. Oo, di ba may mga ano? Oo nga, actually, Ang swerte totoo. nga ng mga bata ngayon kasi may ganito na sila yung may highly visual na silang mga attractions na mapupuntahan.
Ayun. Pero sir, yung sa ano naman po, yung sa escape rooms, how much po ang Ayun. ano doon? So sa escape rooms naman po, weekdays po is 400 and then ang weekends po is 500. And then for the cell po, meron po kasi the cell, Pharaoh's Curse, and then the serial killer, Escape the Serial Killer. So for the cell po, ang maximum po namin is 6 packs. Okay. Pero yung lahat po ng attraction, yung lahat po ng escape rooms po, meron po kaming minimum of 4 participants po. So kung halimbawa, magjowa kayo or best friend, dalawa lang kayo, babayaran niyo po yung 4. So pwede pong maglaro po ng dalawa lang, wag lang po isa. Oo, yun nga yung Oo chika nga. natin kanina, what if mag-isa ka, no? Pero, so may ano rin pala, may standard na may at standard least number. dalawa kayo. Kasi po, may mga puzzles po kasi na, actually, yung tatlong escape rooms po, yung mga first puzzle po nila, it requires dalawa po. Okay. Gets Okay. naman. Okay, at least, ano ka, may kahati ka sa takot. Kakaba. Sa kakating mag-panic. Oo. Inisip ko nga, pag siguro nag-escape room tayo dito, hindi ko alam kung mas mauna akong mag-panic, sumagot, or matakot. Totoo nga, magsasabay talaga, masistimulate talaga yung senses mo. Yes. At saka pag sa mga escape rooms po kasi, kahit wala naman po kaming mga live actors po sa loob, pero meron po kaming mga scare sounds po, yung mga Yun nga. yung mga biglang gugulat po sa inyo. Nalala ko talaga yung tayo, mag-escape room tayo. Hindi pa nga nakakatakot yun. Oo, hindi pa ganitong level yun, pero Diyos ko, konti lang magpataw-pataw kami sa... Oo. Oh my gosh. So sir, nga pala, pag tinanong nila, saan nga ba makikita or paano mapupuntahan ang Nightmares Manila? Ayun po. We are located po dito po sa Rainbow Drive po sa Goodwill 2, Parañaque City po. Yes po, just right after guardhouse lang po. Yun. So kung galing kayo ng anywhere towards Sukat. Yes. Exit po. Exit yun. Oo. Oh, may kita niyo sila agad right after the guardhouse. Ayan, Nightmares Manila. Basta tanungin nyo lang po kung saan po yung Loyola Memorial Park. Sabi po kami. Ayun na. Yes, exactly. Ang ganda na landmark. Okay. Saka sir, socials po para mapuntahan nila kayo, makapag-inquire sila. Ayun po, meron po kaming Facebook, IG, and meron po kaming Twitter, tsaka TikTok po. So, Nightmares Manila po. Ayan, Nightmares Manila. Search nyo lang yan. Tapos follow nyo sila para kung may mga questions kayo, gusto nyo mag-purchase ng tickets. Oh, sa mga wala pang plano dyan for Halloween, Ay, naghahanap nako. ng thrill, lalo sa barangay na alam nating marami doon na naghahanap daw sila ng ganap. So alam niyo na kung anong gagawin. Ito na yun. Saka yung school, wag nyong papalagpasin. And also yung po pala, pahapon lang po, yung escape rooms po, doon po kami strict po na kailangan po meron po reservation. Kasi po by hour po yung papasok po namin dahil 45 minutes po yung duration po ng game po. Okay. So for the haunted rooms, pwedeng walk-in. But for the escape rooms, kailangan may reservation. Reservations kasi may time slots. Ayan. So yun, my gosh. So yun, tumatayo na yung balahibo ko sa batok kanina pa. At saka yung tenga ko umiinit. Pero yun, maraming salamat, Sir Thank Tak. you, Sir Oo, Tak. at saka sa buong team ng Nightmares yes. Manila. Oo, kasi nakapag-shoot tayo ng special Listener Stories episode natin. Oo, first time to, no? First time natin, Oo, for first time, us. yes. Oo, on location talagang. Natakot pa nga kami. Napasubo kami at nag-haunted house nang wala sa oras. Correct. Oo, yan. Perfect for the Halloween Yes. season and beyond the Halloween Yes. season. So sir, open ba kayo all year round? Yes po. All year round po kami open po. So yun po, from Wednesdays to Sundays po. Ayun. So yan, kahit lagpas na kung gusto nyong magpasko sa haunted Oo. house, yun yung Birthday. celebration nyo, Christmas party, go. Oh, reception after ka sa... Sino nilagay sa loob ng Di ba kung horror lovers yung couple, di ba? Oo Why naman. not? Oo. Saka kung matapang po kayo, feel free po na pumunta po. Pero warning lang po kasi po si Ed Kaluwag nanggaling po dito pero hindi rin po siya tumuloy po. Yes Ayun po. na nga, very telling yan. Pero yun, sa mga matatapang dyan, hinahamon namin kayo. Baka mahamon tayo bumalik ka. Oo nga, baka isama tayo. Pero sige, okay lang. Pero yun. So ayan, yan po ang ating adventures dito sa Nightmares Manila. Kinaya naman namin, buhay pa naman kami. Well, Kasi yun nga lang may advantage kami kasi may ilaw kami. oo, pero kung kayo yun, nako, wag kayo umasa sa ilaw.
Totoo. Kung kasi nakita natin siya nang wala ding ilaw, medyo challenge talaga siya. Kaya kung challenge lang naman ang gusto nyo. Oo, kung challenge lang din ang gusto nyo. At saka sa totoong buhay naman talaga, hindi ka ipoprovide ng isang haunted house ng ilaw. So Totoo talagang naman. grabing mafe-feel nyo talaga na nasa loob kayo ng isang haunted na location. In fairness, kasi first time ko na mag-haunted house na ganitong scale ha. Ako din. So, medyo na-amaze din ako kasi, ayun, basta, yun, gusto namin na may experience nyo, kaya hindi na kami masyado mag-chika kasi baka ma-spoil namin. Pero kung nakita nyo naman yung footages natin, Yes. grabe attention to detail, Yes. yung effects, Correct. grabe, oo. So, highly recommended na i-visit nyo tong attraction na to, Nightmares Manila. So, kung may mga reactions kayo sa pinagkagawa namin dito sa mga kwentong narinig nyo, yan, you can reach us via our socials. We are on Facebook and Instagram at Huwag Kang Lilingon PH. Tapos kung gusto nyo magpadala ng inyong mga kwentong kababalaghan, ayan, i-email nyo na sa huwagkanglilingonph@gmail.com. Yes, tas kung kayo naman ay nasa Twitter, nandun din kami. Itag nyo lang kami sa @waglilingon. Yan. Tapos, saan pa nga ba tayo nandun? Meron din tayong private FB. Nashock kasi kami kanina. Meron din tayong private Facebook group. I-search nyo lang naalog po ang utak nila. brgy.Huwag Kang Lilingon yan. Tapos may mga tanong tayo dyan, sagutan nyo ng kompleto at wasto para kayo ay makapasok sa barangay. Yes, at magbabago na ang script ko dito dahil kung mapapansin nyo tayo ay may mga uploads na. Ang ating mga episodes ay makikita nyo na rin sa aming YouTube channel. I-search nyo lang ang Huwag Kang Lilingon or Huwag Kang Lilingon podcast. So nandun yung unang-unang series ng Halloween series namin for this year. Tapos ito naman, makikita nyo rin. So, depende kung sa Spotify kayo nakikinig or sa YouTube. Ayan, mag-react kayo kung nasan man kayo. Oo, huwag kalimutan mag-subscribe. Yes. Tapos, last but not the least na may kita nyo rin kami sa TikTok. I-search lang ang Huwag Kang Lilingon PH. Yes. So, yun. Saya ng Halloween na to. At daming napuntahan. At pupuntahan pa. Yes. Ay, wow. Gusto pa nga silang puntahan. So yan, this concludes our exciting and nakakakilabot na experience dito sa Nightmares Manila. Muli, this is your Kapitana G. And this is your Kapitana Mimay. And this has been...